Itong ethics complaint laban kay Senator Bato de la Rosa, huling tatalakayin sa pagdinig ng Ethics Committee. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, huling tatalakayin ang isinampang ethics complaint laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa isasagawang pagdinig ng komite. Ayon yan kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito. Sa pagharap ni Ejercito sa media matapos ang sinagawang executive session ng mga miyembro ng komite ngayong araw para pag-usapan ang mga panuntunan at simulan ng unang pagsusuri sa mga reklamo, ipinaliwanag ng senador na ang isinampang reklamo kay De La Rosa ay ang panghuling isinampa sa komite kung kaya't hindi ito maaaring unahin sa isasagawang pagdinig. Giit na Ejercito, ang prosesong first in first out. Ang ibig sabihin kung alin ang unang reklamo ang sinampa, yun din ang uunahing tatalakayin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator J.V. Ejercito. We will determine that again. We cannot act on any cases right now. And if you refer to Senator De La Rosa, that's the 6th complaint. So again, as I mentioned earlier, first in, first out, just like in any other agency or organization. So pang-anim pa yon. But we will, definitely the committee will have their own. We will deliberate on the matter. No, if we will already pag-turn ng kay Senator De La Rosa, but that's a 6th complaint. So ano muna? Hintay-hintay lang, no? But we will get to that. Nilinaw din ni Ejercito na wala pang magiging aksyon ng komite sa mga nasabing reklamo sapagkat uusad lamang ang pagdinig pagtapos ng publication ng adopted rules na napagkasunduan ng mga miyembro ng komite ngayong araw lamang. Aniya, aabutin ito ng 24 oras o isang araw bago may pamahagi sa mga senador. Dagdag pa ng senador, magiging executive o closed door session muna ang isasagawa ng komite habang nagsasagawa ng paunang pagsusuri at hindi pa napagpapasyahan kung magkakaroon ng pampublikong pagdinig sakaling may makita silang sapat na batayan ang mga reklamo. Tiniyak din ng senador na dadaan sa masusing pagsusuri ang lahat ng reklamong inihain at binigyan diin na balanse ang komposisyon ng komite kung saan 3 miyembro ang galing sa mayorya at 3 naman mula sa minorya bukod sa kanya bilang tagapamuno. Muli, ang tinig ni Senator J.V. Ejercito. Some people might be expecting that there will be action already on the said cases. We cannot yet, no, unless we can only act to them again right after the publication of the adopted rules this morning. So far, I think it will be executive session kasi it will be unfair naman kung halimbawa I hope that the public will understand that in case it will be dismissed pero 'di ba? Damage would have been done already kahit na in the end kung ma-dismiss man yung kaso pero napagpiestahan na, 'di ba? Samantala, Bombo Genesis, kinumpirma naman ni Ejercito na inaprubahan na ng 7 miyembrong panel ang kanilang mga panuntunan kabilang ang probisyong nag-uubliga sa sinumang miyembro ng may kinakaharap na reklamo kabilang siya na mag-inhibit sa mga pagdinig. Sa kasalukuyan, mayroong nakabingbing 6 na ethics complaint kabilang ang reklamo kay De La Rosa at naunang napabalita na reklamo kay Senator Chis Escudero, Ejercito at Senator Risa Hontiveros. Habang Bombo Genesis, gaganapin naman ang susunod na hearings sa March 18. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.